Noong nakaraang linggo ay tinalakay po natin ang tungkol sa kahulugan ng tunay na pagsisisi. Ano nga yung apat na pagpapakahulugan na ating binulay last Sunday tungkol sa pagsisisi para tulungan tayong maunawaan at ma-define at ma-evaluate ang ating mga sarili kung tayo nga ba ay nasa ganoong tunay na kalagayan kapag humaharap sa Diyos sa area ng pagsisisi. Sabi natin, ang tunay na pagsisisi una ay tumatagos sa isip. Pangalawa, ito'y tumatagos sa puso. At sabi natin yung pangatlo, ito'y tumatagos sa ating kalooban o will. Kasi eventually kapag nagbago ang takbo ng isip, nagbago ang puso, eventually dadalhin tayo nun sa matinding pagpapasya. Kailangan natin gumawa ng mahalagang desisyon kung hahakbangan natin. Which brings us doon sa ika-4 na punto na ito'y tumatago sa ating buhay o pamumuhay. Kailangang nakikita ang pagbabago. At ang pinakamakapangyarihan o pinakamabisang patotoo na tayo ay totoong nagsisisi sa anumang kasalanang ating iniharap sa Diyos ay ang mga pagbabagong nangyayari sa ating buhay. Maaring hindi lahat agad magbago, pero merong mga paunti-unting mga pagbabagong makikita. So walang tunay na Kristiyano kung walang tunay na pagsisisi. Hindi po ba? Ganun siya napakahalaga. Hindi ibig sabihin na tayo napabilang na sa isang Kristiyanong grupo, ay Kristiyano na nga tayo. The word na Kristiyano ay galing po sa salitang Kristiyanos, nang ibig sabihin ay, literal na ibig sabihin ay being a follower of Christ o tagasunod ni Kristo. Kaya kapag kinilaim natin na tayo ay Kristiyano, ang talagang sinasabi natin ay tayo tagasunod ni Kristo. Pero maraming mga taong simbahan noon, at pamilya naman tayo sa kwento ng Bagong Tipan, na hindi sa ayaw kundi pinili nila na hindi paniwalaan si Jesus sa kabila ng mga pruwebang nasa kanilang harapan. Kaya yung pangangailangan na magsisi ay hindi talaga naging totoo sa kanila. Sa halip, ang sabi ni Jesus sa kanila, sila mga taong mapagpaimbabaw. Dahil ang tingin nila sa kanilang sarili, sila higit na mas matuwid kaysa kay Jesus. At ito hindi lamang totoo sa kanila noon, ito'y totoo sa ating panahon din ngayon, kahit sa ating mga mananampalataya. Sa natural nating kalagayang mga tao, hindi agad tayo naniniwala na kailangan nating magsisi. Lalo na kapag ikukumpara natin ang ating sarili sa ibang mga tao, kasi ang tingin natin, mas mabuti naman ako kaysa sa kanya. So bakit kailangan kong gawin yon? Mas marami akong nagawang maganda o mabuti kaysa sa kanila. Kaya sa halip na tayo magsisi, tayo ay nangangatwiran pa. Ngayon, sinabi ko din na nakaraang linggo na ang pagsisisi ay biyaya ng Diyos. Ito ay isang biyaya. Dahil nga wala tayong sariling lakas at kakayanan na makita ang tunay nating kalagayan sa harapan ng Diyos, kailangang laglagan tayo ng Diyos ng biyayang galing sa Kanya para masalamin natin ang tunay nating kalagayan. Maunawaan natin kung ano ang totoo sa atin mula sa kasinungalingang meron sa ating buhay. Kaya malibang ang biyaya ng Diyos ay dumating sa ating puso, sa ating isip, sa ating puso, doon lamang nagagawa ng tao na tunay na makapagsisi. At yun ay totoo sa ating lahat. Alam ng Diyos na hindi natin kaya sa ating sarili unless He do something about it. At yun yung kanyang biyaya. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na basta-basta na lamang magsisisi ang isang tao. Alam nating, even us, ay maaaring merong patutuang ilan na nag-struggle tayo from time to time pagdating sa pagharap sa Diyos.
kahit pa mayroong conviction galing sa banal na Espiritu. Inapaglabanan natin, inapangatwiranan natin. Kaya ngayong umaga, para lalo nating ma-appreciate and at the same time patuloy na makapag-evaluate ng ating sarili, ng ating buhay, at ng ating kaugnayan sa Diyos. Ang Diyos ay tunay na napakabuti tulad ng sinabi ko kanina. Kaya kahit sa isang taong napakatigas ang puso, ang Diyos ay patuloy na nagsisikap na abutin tayo. Kaya naman ang Diyos ay merong ibinigay na ilang mga pamamaraan o paraan para tulungan ang taong maakay sa pagsisisi. At yun ang ating pagbubulayan ngayong umaga. Mga pamamaraan para akayin ang isang tao sa tunay na pagsisisi. Pero gusto kong bigyan lamang ng diin sa ating pagbubulay ngayong umaga na bagaman ang mga pamamaraang ito'y mahalaga at maganda at mabisa kung ating seseryosohin sa nagamitin o samantalahin, naway hindi ito maglihis ng isang mahalagang katotohanan na ang pinakamahalaga pa rin ay yung paggawa ng Diyos sa ating mga puso. Kinakailangan munang mauna ang Diyos na gumawa sa atin, likhaan tayo sa ating puso ng tunay na pagsisisi. At itong mga pamaraang ito ay mga kasangkapang gagamitin lamang at lalangkapan ng kapangyarihan ng Diyos para maakay ang mga tao. Ang pamamaraan na hindi sapat, kailangan ng kapangyarihan ng Diyos para maging mabisa ito. So ano-ano ang mga pamamaraang ito para akayin ang tao sa pagsisisi? Merong 4 ako na ibabahagi ngayong umaga, maaring more than 4 pa yun. Pero itong 4 lang muna. Una ay sa pamamagitan ng pangangaral. Please open your Bible. And again, katulad ng aking naging announcement and reminder and encouragement last Sunday, can you raise your Bible so I can see kung sino may mga dala? Please raise up your Bible. Okay? So meron pang mga hindi nakakasunod. Hindi ako galit sa inyo. Okay po? So next Sunday, I would appreciate more kung lahat ay meron ng dalang kanyang Biblia. O kung wala pa talaga, pwedeng pansamantalang manghiram doon kay na Ate Jean kung meron pang available. Gusto ko po kasing nakikita ninyo at nasusundan kung saan sa Biblia kinukuha yung mga sinasabi natin para hindi tayo nag-iisip na parang pinapatamaan lamang ako ni Pastor. So Gawa chapter 2. Open your Bible sa Gawa chapter 2. Isa lamang ito sa mga talata na ating dadaanan. Pero dito tayo mag-umpisa. Sa Gawa chapter 2 verse 37. Actually buong chapter ito ng chapter 2 pero basahin lang natin yung chapter 2 verse 37. Ang sabi doon, Gawa chapter 2 verse 37, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Iyan po ay pagkatapos na mangaral si Pedro. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ito pong portion na binasa natin ay part noong conversation ni Pedro at sa mga Israelites, sa mga Hudyo, na pagkatapos niyang mag-sermon o mag-mensahe sa kanila tungkol kay Jesus. Ngayon, ano ba ang meron sa pangangaral ng salita ng Diyos? Bago natin i-expose yung talata. Ang pangangaral ay mayroong malaking papel na ginagampanan sa pag-aakay ng tao sa pagsisisit pananampalataya. At kung titingnan natin ang pangyayari kahit dito sa Gawa, ang pangangaral ay pamamaraan na ginamit o binigay ng Diyos sa mga apostol, kay na Pedro, kay na Pablo, at sa iba pa, para sabihin, ipaalam, at ipaunawa
at hamunin ang mga tao tungkol sa kanilang kalagayan at kaugnayan sa Diyos, na sila'y napapahamak at meron lamang isang tanging pag-asa para sila maligtas. At yun ay sa pamamagitan ni Jesus na kanilang ipinako sa krus. Kaya sa pangangaral, ipinapaunawa natin ang kawalang pag-asa ng tao. Pero hindi natin doon pinuputol. Ipinapakita din natin na merong pag-asa. At yun ay tanging isang pag-asa lamang sa pamamagitan ni Jesus. Kaya ang pangunahing agenda ng pangangaral ay maakay ang tao sa pagsisisit, pananampalataya kay Jesus. At yan ang nangyari dito sa ating binasang teksto. Ang mga tao ay nagtanong kay Pedro pagkatapos siyang magsermon. Kasi bahagi ng kanyang pagmimensahe ay yung binalikan ni Pedro yung ginawa nila kay Jesus. Na ipinako ninyo ang Mesyas. At nagkaroon ng makapangyarihang pagtusok yun sa puso ng mga taong nakarinig ng mensahe ni Pedro. Ngayon, bakit sila nagtanong ng ganon? Ano ang kanilang tanong? Ano ngayon ang gagawin namin? Naka-encounter na ba kayo ng isang tao o kung sino man sa atin na minsan kayong nagbahagi ng tungkol sa Panginoon, sa salita ng Diyos, ang ebanghelyo, ang mabuting balita? Naka-encounter na ba kayo ng ganyan tanong? Ano ngayon ang gagawin ko? Ang sabi doon sa Experiencing God, hindi magtatanong ang mga tao ng mga bagay na espiritual kung hindi na siya kinikilos ng Diyos. Ito isang malinaw na palatandaan na ang mga taong ito'y nung oras na yon ay kinilos ng Diyos ang kanilang mga puso. Kaya ito ang sabi ni Pedro sa kanila. Ito ang sagot ni Pedro. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Lantarang ibinahagi ni Pedro ang mensaheng ito. Ang tungkol kay Jesus. Bagaman merong mga banta sa kanyang paligid, hindi siya nagpaabala doon, hindi siya nagpadaig doon. Dahil alam niya na ito ang kailangang marinig ng mga tao at kailangan nilang marinig ito. Ang pangangaral ay merong dalawang bahagi, masama at mabuting balita. At pareho natin kailangang sabihin sa mga tao. Ano ang laman ng masamang balita? Ang kawalang pag-asa ng tao. Ano man ang pagsisikap na gawin sa kanyang sarili? Ano ang laman ng mabuting balita? Mayroong pag-asa kay Jesus, kay Kristo, para sa lahat. Yun ang sentro ng ating pangangaral. Ipakilala si Jesus at ipakilala din ang tunay na kalagayan ng tao. Alam niyo po ba ang nangyari sa eksenang ito kung babasahin natin ng buo? Merong 3,000 katao na nagsisit na nampalataya kay Jesus. Sa bandang baba, verse 41, kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. At sa isang eksena pa, na nagmensahe din si Pedro, sa chapter 4, verse 4, 5,000 sa bilang lamang ng mga kalalakihan. 5,000 bilang ng mga kalalakihan ang nagsisit na nampalataya kay Jesus dahil sa kanyang pangangaral. Marahil nga mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit maraming mga tao pa rin ang malayo sa Diyos ay dahil walang naglalakas loob na ipangaral sa kanila ang salita ng Diyos. Tayo'y duwag sa maraming bagay.
Sabihin mo sa iyong katabi, alisin na natin yung pagkaduwag. Ano kayang mangyayari kung ang bawat isa sa atin na narito ay magiging matapat at matapang na magbahagi ng salita ng Diyos? Maaaring hindi natin maabot, at praise God kung mangyari man sa sino man sa atin o sa atin bilang isang iglesia, na merong 3,000 o 5,000 sa isang pagkakataon lamang na nagsisi at nanampalataya kay Jesus. That is really a miracle. Makapangyarihang paggawa ng Diyos. Pero kahit hindi 3,000, kahit hindi 5,000, kahit sa isa lamang, ay maakay natin sa pagsisisit pananampalataya. Ano ang sabi ng Biblia? Ang buong kalangitan ay nagdiriwang. Nagdiriwang. So hindi natin kailangang targetin yung naabot ni Pedro ng 3,000. Kahit mag-umpisa lamang tayo sa isa, sikapin natin. Ngayon tanong, bakit mahalaga na tayo humayo? Bakit mahalaga na tayo humayo? Kung walang mangangaral, sabi ng Biblia, walang makakarinig ng salita ng Panginoon. May mga tao kaya hindi pa nagsisisi ay dahil hindi nagiging matapat tayong mga Kristiyano. Tanungin mo nga yung katabi, ikaw ba'y Kristiyano na? Ano? Kasi ang katungkulang ipangaral ng salita ng Diyos ay sa atin ibinigay. Ngayon, baka ang dahilan kung bakit marami mga tao pa rin hindi nagsisisi o hindi nakakamali na dapat sila magsisi. Dahil hindi tayo matapat bilang mga Kristiyano sa katungkulang ibinigay sa atin. Sinasabi natin, katungkulan mo yan, pastor, na pangaralan ng mga tao. Katungkulan niya ng aking si leader, pero hindi ko katungkulan yan. Yun ay para sa ating lahat. Siyempre talaga namang merong mga taong hindi naman lahat ay maaakay natin sa pagsisisi at pananampalataya. May mga taong tatanggihan tayo, iiwasan tayo, tataguan tayo, at may mga taong kukontrahin ang ating inasabi at inabahagi sa kanila. Hindi na natin kasalanan yun. Hindi tayo dapat maging guilty kung hindi man sila tumugon ng pagsisisit pananampalataya. Pero ang mahalaga, sumubok tayo, nagtangka tayo. Maaaring kailangan lamang natin ding unahan muna ng panalangin and then ibahagi natin ang dapat nating ibahagi sa mga tao. Ipanalangin natin na mauna ang Diyos sa atin na gumawa sa puso ng mga tao para kapag kaibabahagi natin ang salita ng Diyos, katulad ng karanasan ni Pedro sa kanyang pangangaral, sila ay magtatanong, ano ngayon ang dapat kong gawin? Ano ngayon ang dapat kong gawin? Kung minsan, umaaring madalas pa nga, wala sa mga taong papangaralan natin ang problema kung bakit hindi sila maakay sa pagsisisi. Kundi sa atin na mga may katungkulang ipangaral ang salita ng Diyos. It's either hindi tayo nagiging matapat or it's either wala tayong malasakit sa tao. Wala tayong malasakit sa kapakanan ng mga tao. Ang pangangaral, paghayo o pagbabahagi ng Ebanghelyo, ano man ang terminong angkop ng salita ng Diyos, ay ginagawa natin para ipakita ang ating malasakit at pagmamahal sa tao. Ang pangangaral ay one way of expressing our love, our concern, care sa mga tao, sa ating paligid. Una sa mga taong malapit sa atin, kapamilya, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kaeskwela, and so on and so forth. Ito'y pagpapakita natin ng pagmamahal at pagmamalasakit.
maganda na ating inapanalangin sila, pero hindi tayo dapat ma-stuck sa pananalangin. We need to do something. Kailangan nating magtangkang humakbang. Ngayon, kung sakali mang sa kabila ng ating pangangaral ang mga tao ay hindi pa rin magsisi at manampalataya kay Jesus, hindi na natin sila pananagutan. Hayaan na natin sila sa Diyos. At gumawa ang Diyos ang ibang hakbang ayon sa pangangailangan ng taong yon para maakay sa pagsisisi. Tayong mga nauna na nakarinig, nakaalam, nakaunawa sa pamamagitan ng mga ibinahagi din sa atin at narinig din nating pangaral, ay may katungkulan na ibahagi ito sa iba. Hindi natin tinanggap ang kaligtasan para ikip lang natin sa ating sarili at ilihim ito sa ibang mga tao. Kung hindi natin ipapangaral ang salita ng Diyos, para na din natin pinagdamutan ang mga tao ng pag-asa. Ng pag-asa. Sino ang nakakakilala kay Jonas o kay Jonas? Taas ang kamay. Sa Biblia, sino nakakakilala sa inyo kay Jonas? One of the most popular prophets sa Old Testament. At alam niya yung mga nanggaling sa Sunday School. Yung kwento tungkol kay Jonas. Siya ipinatawag ni Yahweh at inutusan na pumunta sa Nineveh. Sa anong dahilan? Para ipaabot ang mensahe ng Diyos sa kanila. Na dahil sa kanilang pamumuhay sa kasalanan, ang Diyos ay nagbabalak na sila'y gunawin. Initusan ni Yahweh si Jonas na pumunta ka doon at sabihin mo sa mga taong ito ang aking mensahe sa kanila. Makailang beses na tinangka ni Jonas na takasan yung utos na yon. Kasi ayaw niya. Ayaw niyang pangaralan ang mga taong ito. Kasi sa isip ni Jonas, they deserve it. Deserve nila yon. Sila yung mga taong talagang lubang masasama at nagpakasama na. Kaya deserve lamang nilang sila hatulan ng Diyos at maparusahan at burahin na. Paano na lamang kung lahat tayo ay ganun mag-isip? Bakit ko pangangaralan niya? Deserve niya na maparusa at mapahamak. Lalo pa kung ang taong yun ay isang taong nakagawa ng masama sa iyo from the past. Hindi ko alam kung meron bang personal na wala namang ganoon. Pero ang tindi ng pag-ayaw ni Jonas na puntahan ang Nineveh. Pero ganoon din naman, sa kabilang banda, ganoon kagusto naman ng Diyos na papuntahin si Jonas doon. Kaya kahit ilang ulit na iniiwasan, inaayawan ni Jonas, sa huli nangyari pa rin ang gusto ng Diyos. Na maipangaral ang mensahe niya sa mga taong ito. At ano ang naging resulta? Kung babasahin niyo sa Jonas chapter 4, yung huling-huling talata, nasa 120,000 katao ang naligtas. At inimpisahan ng hari, sila'y nagsisi sa kanilang kasalanan. Tingnan niyo po sa Jonas chapter 4. Ito ang sabi ni Yahweh. Verse 10, sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ay ang hindi malungkot sa kalagayan ng Nineveh? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit 120,000 katao. Na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Chapter 3 verse 6, nang mabalitaan ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, nagubad ng balabal, nagdamit ng sako, at naupo sa abo.
At ipinasabi niya sa mga taga-Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang kakain isa man, wala ring iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako, taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa, pagsisisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago sa kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Pati yung mga hayop idinamay sa pagdadamit ng sako bilang tugon doon sa narinig nilang pangangaral ni Honas sa kanila. Nag-success ang Diyos na maakay sila sa pagsisisi. Bagaman si Jonas ay hindi masaya at mamaya madadaanan pa natin yon. And ano ang gusto natin puntuhin po doon mga kapatid? Na ang pangangaral ay may dalang kapangyarihan. Yung pangangaral, kung ang isang tao, isipin mo kahit si Honas na tumatanggi at nagapakatanggi-tanggi na ipangaral, hindi natin alam mga kapatid, na sa ating dalang salita ng Diyos, ang Diyos ay nauna nang gumawa sa mga taong ito. Hinihintay lamang nilang marinig ang salita ng Diyos. May mga taong nasa ating paligid na ready na. Naunawaan niyo po ba? Hindi naman lahat ng tao ay matigas sa Ebanghelyo. May mga tao sa ating paligid na maaring ready na at kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay. Ang kulang na lamang ay yung marinig nila ang salita ng Panginoon. Isa sa struggle natin ngayon ay para namang naabot na nasuyod na natin ang bawat sulok? Hindi. Maaaring hindi yun totoo. Baka kulang lamang tayo sa pakikipagniig sa Diyos para tiyakin o alamin kung nasaan ang mga tamang tao na ito. Sabi ng Mateo chapter 12 verse 41. Mateo chapter 12 verse 41. Sabi ni Jesus, sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas, ngunit higit na di hamak kay Honas ang naririto. Ito'y sinasabi ni Jesus sa mga Hudyo, sa mga taong simbahan na naroon, sa mga Pariseo, sa mga Eskriba. Mapalad ang mga taga-Ninibe na sinasabi ni Jesus. Sila'y nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nagbalik loob sa Diyos dahil sa pangaral ni Honas. Pero sabi ni Jesus, higit na mas dakila ang narito kaysa kay Honas, and yet hindi kayo maniwala. Hindi kayo magsisi. Titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito. Gusto kong maniwala dahil ito'y salita ng Panginoon mismo na hindi talagang mangyayari. Talagang mangyayari. Ito'y isang babala ni Jesus sa atin din ngayon na kung hindi tayo magsisisi, unless we repent, naghihintay ang hatol sa atin. Hindi ba't kawawa ang tao? Kawawa ang mga tao kung hindi sila maaakay sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. So kunin natin ang salita ng Panginoon seriously at i-apply natin sa ating kalagayan at tingnan natin sa ating paligid ang mga taong nangangailangan nito. Pangalawa,
na pamamaraan para maakay ang tao sa pagsisisi ay sa pamamagitan ng pagsaway. Sa Lucas chapter 17 verse 3, sabi doon, "Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya, at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya." Sawayin mo siya, at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Sa English, ESV version, "Pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him." Sa English, yung salitang pagsaway ay rebuke. At ang utos ay maliwanag, malinaw, sawayin, i-rebuke ang mga kapatid na nagkakasala sa layuning ano? Hindi lamang is para ipahiya, para akayin sila sa pagsisisi. May mga pagkakataong kailangan nating manaway. May mga pagkakataong kung hindi tayo sasawayin sa ating ginagawang mali, hindi natin malalaman na mali na pala tayo. At yun ay atin na ikapapahamak. Ang kasalanan pa naman ay napakamapandaya. Dinadaya tayo ng kasalanan sa pag-iisip at pakiramdam na okay ito, tama ito, ayos lang ito. Merong isang kasabihan pa, love is blind. Kaya maraming nabubulagan daw sa pag-ibig, kahit mali, inapursu. Kasi love is blind. Yun ang kanilang definition ng love. Hindi ba yun isang pandarayan ng kaaway? Love is not blind. Ang tunay na pag-ibig ay nakakakita. Sabihin mo sa iyong katabi. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita ang tama at mali. At hindi inakonsinti ang mali. Yun ang tunay na pag-ibig. Paano maakayin sa pagsisisi ang isang taong bulag? Kaya sabi natin last Sunday, kailangan merong magbago sa isip. Binubuksan nito ang ating isip para makita at maunawaan ang mali. At itama ito. Ngayon sa ating pagiging mahina bilang tao, ang gawin ito sa ating sarili madalas na isang struggle. Alam niyo, sa ating sarili, hindi natin kayang agad-agad na umamin. O may mga pagkakataon na dahil sa ating pagiging mahina sa laman, sa kasalanan, kahit ang isang bagay na ginagawa natin mali, ay inatakpan natin ang isang bagay na mali. Kasi ayaw nating i-acknowledge na mali yun. Ang problema, ang inatakip din natin mali, katulad na nangyari kay David. Hanggang tayo lalong mapasama ng mapasama. Kaya kailangan natin ng tulong ng iba. Kailangan merong iba na mas matured enough para makita ang mga dapat makita sa kanyang paligid. At yan ipalagay kong mahalaga. Bakit mahalaga na meron tayong mga kinabibilangan ng mga cell? Kasi merong mga immediate na mga taong pwedeng managutan sa atin na kapag merong mali na sa atin, itong taong ito ay may kakatungkulan na ako ay sawayin at palalahanan at ituwid kung kinakailangan. Kailangan natin yon. Na may mga pagkakataong kailangan natin ng iba na sila ay magtuwid sa atin, magtama sa atin. Kasi kapag walang ganoon, may mga pagkakataong mananatili tayong matigas. Kailangan nating payagan ang mga tao sa ating paligid na sawayin tayo. Sawayin tayo. Sabihin mo sa iyong katabi para sa ikabubuti mo yun. Kapag ikaw ay sinasaway, yun ay para sa ikabubuti mo. Kaya kapag may isang kapatid tayo nakikita na may ginagawang hindi tama, sawayin natin in a gentle way, sabi ni Pablo. At ipaunawa natin sa kanya bakit mali yung kanyang ginawa. Huwag lang nating basta kukumprontahin na,
Bakit mo ginagawa yan? Hindi naman ganon. Kundi ipapaunawa natin bakit mali yung mali. Sabi ng Proverbs chapter 27 verse 5 to 6. At ito ay sa, hindi ko ma-recall kung anong version ito. Pero sa English, ang sabi ganito, better to correct someone openly than to let him think. Ulitin ko, better to correct someone openly than to let him think you don't care for him at all. Friends mean well, even when they hurt you, but when an enemy puts his arm around your shoulder, watch out. Ano sinasabi ng talata? Sa ibang version ang sabi niyan, open rebuke is better than hidden love sa NIV. Pero dito sa version na ito, sinasabi naman niya, better to correct someone openly than to let him think that you don't care for him at all. Kaya yung pagsaway, yung pagtuwid, yung pagpapaalala ay paraan ng pagpapakita natin ng malasakit at pagmamahal sa tao. Hindi natin hahayaang magpatuloy, hindi natin kukonsintihin. Yan ay nangyari kay Pedro nang siya ay i-rebuke ni Pablo. Galatia chapter 2 verse 11 to 14. Gusto kong basahin po ninyo. Tingnan natin at sabayin niyo ako sa pagbasa. Sa Galatia chapter 2 verse 11, nang si Pedro ay nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa, sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga hintil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanyang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo. Pati na sina Bernabe na tangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil, at bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Ito ay apostol sa apostol. Nang makita ni Pablo, malaman na merong mali kay Pedro na ginagawa, mas nauna yung sa kanya, mas matanda yung sa kanya kung titingnan. Hindi hinayaan ni Pablo na magpatuloy si Pedro doon. Ano ang naka-highlight na naging kasalanan ni Pedro at nadamay ang iba? Yung kanyang pagkukunwari. Ano ang kabuluhan na sinasabi nating mahal o nagmamalasakit tayo sa kapakanan ng isang tao kung sa kabila ng nakikita nating mali, hinahayaan lamang natin sila? Kung tunay kang kapatid, kung tunay kang kaibigan, gagawin natin kung anong makakabuti para sa isa't isa. Ang tunay na nagmamahal, hindi hinahayaang magpatuloy sa mali ang kanyang mahal. Aakayin natin sila sa pagsisisi. At sa gayon, hindi sila mapapasama, kundi mapapabuti. Sabi ng Pahayag chapter 3 verse 19. Pahayag chapter 3 verse 19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Anong sabi ni Yahweh? Ang lahat kong iniibig ay ano daw? Aking sinasaway. Kung tayo man ay sawayin, pangaralan, tungkol sa isang bagay na ating ginawa o ginagawa, huwag nating paglabanan,
Huwag nating pangatwiranan. Lalo pa kung talaga namang mali. Huwag nating paiiralin ang ating pride. Sa maraming pagkakataon, kahit ang pangangaral ay isang anyo ng pagsaway ng Diyos sa mga tao, sa kasalanan nila. Yan yung nangyari doon sa mensahe ni Pedro kanina sa mga tao. At babasahin ko sa English version naman ay ganito. Babalik tayo doon sa Gawa chapter 2 verse 37. Sa English version ganito ang sabi. Now when they heard this, yung mensahe o sermon ni Pedro, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? When they heard the message na ibinahagi ni Pedro, ang sabi doon, they were cut, C-U-T, to the heart. Nang marinig nila yung pangaral ni Pablo. Yung phrase na they were cut to heart ay isang metaphor na nangangahulugan pong overcome o to be overcome with emotional anguish, grief, or suffering. At doon, yun ang naging simula. Yun ang naging simula para magtanong sila kung anong dapat nilang gawin. Kasi nung marinig nila yung pangangaral ni Pedro, nagkaroon sila ng matinding pagkahapi, sabi natin last Sunday. Nakaramdam sila ng pagkahapi sa kanilang sarili. Nang maunawaan nila kung gaano kasama ang kanilang ginawa kay Jesus. They were cut to heart. Nagkaroon sila ng makadiyos na pagkahapis dahil sa kanilang kasalanan. Nung hindi pa nila naririnig yung pangaral ni Pedro, hindi naman nila iniisip na mali yung kanilang ginawa. At hindi nag-matter sa kanila na mali ang kanilang ginawa, wala silang nararamdaman. Pero nung merong isang taong tumayo at nangaral at sinaway sila sa kanilang ginawang mali, dinalaw sila ng kanilang konsensya. Noon nakakapagpatuloy silang mamuhay na parang ayos lamang ang mga bagay sa buhay nila. Na parang wala silang malaking kasalanang ginawa sa Diyos. Pero nang merong nangaral at nagsaway, nang marinig nila ang rebuke ni Pedro, ang rebuke ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro, ng pangaral ni Pedro, lumikha ito sa kanilang puso ng matinding pagkahapis, pagkalungkot, pagkaawa, at paghingi ng habag sa Diyos. Kaya sabi nila kay Pedro, ano ngayon ang dapat naming gawin? Nasusundan niyo po ba yung damdamin nung praise na yon? Sa isang taong nagmamatigas sa salita ng Diyos, hindi natin maaasahan ang ganong reaksyon. Ngunit kapag naunang gumawa ang Diyos sa puso ng isang tao, dadalhin din tayo marahil sa ganoong kaparehong reaksyon. Ano ang dapat kong ngayong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Simple lamang ang sinabi ni Pedro, magsisi. Hindi magsisisi ang mga tao hanggat walang maglalakas loob at magmamalasakit na dalhin sa kanilang ebanghelyo. Hindi naman talaga madaling i-confront ang mga tao. Hindi po. Isa sa dahilan kung bakit takot ang marami sa atin na mangharat, magsaway, ay dahil takot tayong i-confront ang mga tao sa ating paligid. Iniisip natin, ano kaya magiging reaksyon nito pag sinabi ko? Lalo kapag mga kamag-anak o mga close na mga tao sa iyo, ano kayang iisipin ito pag sinabi, nag-share ako ng ganito? Napupuno tayo ng ganong reaksyon sa ating isip. Iisipin, anong banal mo na? Ano? Pinapangunahan tayo ng ganong mga pag-iisip. Let's say na ganon na ngayon, na hindi madali i-comfort ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. May mga tao pang aalma sa ating sinasabi at magagalit. Aba, huwag mo sasabihin ng ganyan.
sinasabi mo ako'y mapapa-imperno? Magbilangan tayo ng ginawang mabuti. Mas marami na akong naihulog sa simbahan. Kaya pinapanghinaan ng loob ang iba. Ngunit, huwag tayong magpadala doon mga kapatid. Manalangin tayo. At hayaan nating mauna ang Diyos, and then, kasangkapanin tayo ng Diyos para makita ng mga taong ito ang tunay nilang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Pangatlo na pamamaraan ay sa pamamagitan ng pagpaparusa. Sabi natin, kapag ang isang tao ay nasa isang kalagayan ng pamumuhay sa kasalanan at hindi niya namamalayan yung sa kanyang sarili, lalo na kung isang Kristiyano, kailangan merong isang taong sasaway sa kanya para ipakita at ipaunawa sa kanya na mali yan. Maaring one-on-one o maaring sa pamamagitan din ng pangaral maging isang anyo ng pagsaway. Pero kapag ang isang tao ay patuloy na nagmamatigas sa kabila ng mga pagsaway na ito, dadagdagan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpaparusa. Sabi ng Pahayag chapter 3 verse 19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Aminin man natin o hindi, may isang common weakness tayong mga tao, even to us sa mga Kristiyano. Pagdating sa pagtrato sa kasalanan, matigas ang ating ulo. O sabihin mo sa iyong katabi, ang tigas ng ating ulo. Matigas ang ating puso. Alam na nga nating mali, ginagawa pa rin natin. Sinabi na nga hindi pwede, ipinilit pa rin natin. Ang tigas ng ulo. Sinabi na ng talata, na wag yan, wag ganyan. Tuloy pa rin. Ipinilit pa rin natin ang ating gusto. Kaya nga sabi natin sa tunay na pagsisisi, isa sa tinatagos ito yung ating kalooban, our will. Kasi hanggat hindi nababali yung kalooban natin, hindi tayo tunay na magsisisi. Ngayon kapag sa kabila ng mga pangaral, pagtuturo, pagsaway, at hindi pa rin nababali yung katuwiran na yon, yung kalooban na yon, hindi naman papayag ang Diyos na hindi mabali yon. Gagamit siya ng mga pamamaraan tulad ng pagpaparusa. Sa katigasan ng ulo minsan ng tao, kailangan gumawa ang Diyos ng isang matigas at mabigat na pamamaraan para dalhin tayo sa pagsisisi. Kung hindi ka madaan sa sermon, kung hindi ka madaan sa pamalo, yung pagsaway kasi paunang palo na yon, baka kailangan ng hagupit. Palo at hagupit. Minsan kailangan nating makaramdam ng sakit. Kasi hanggat hindi natin nararamdaman yung sakit, hindi natin mamamalayan na kung gaano na tayo naging matigas sa harapan ng Diyos. Nang si David ay magkasala sa Diyos, hinayaan niya ang kanyang sarili na maging parang bulag sa kasalanan. Hindi pumayag ang Diyos sa manatili siyang ganon. Kasi alam ng Diyos ako mananatili si David na ganon sa matagal ng matagal. Titigas ang kanyang puso sa Diyos. Siya pa naman ang may titulong the man after God's own heart. Kaya nang hindi agad siya magsisi, hindi pa nagpadala ang Diyos ng isang tao para sawayin siya at i-rebuke siya. Kailangang paluin. Masakit ang palo. Masakit ang hagupit. Pero kailangan minsan yun. Ginagawa natin yan sa sambahayan natin. Sa ating mga anak. Pinapalo natin sila minsan, tawag ng pangailangan.
Dahil kailangang ipaunawa ang isang bagay. Ikaw ba'y napalo na ng Diyos, napalo na din ng Diyos? At natuto ka na ba? Dapat sa mga pagpapalo, natututo na tayo. Tanungin mo ang iyong katabi, natuto ka na ba? Kasi kung sa palo ay hindi, sa unang palo hindi ka pa rin natuto, dadagdagan ng palo. Hanggang lumakas ng lumakas yung palo. Kasi parang hindi ka pa nakakaramdam. Ngayon balik tayo kay Jonas. Sinabi ko kanina si Jonas. Makailang beses niyang iniiwasan ng utos ni Yahweh. Napuntahan ng Ninive para pangarali at akayin sa pagsisisi. Dumating ang bagyo sa sinasakyan niyang barko. Hindi na magkaintindihan ang mga tao doon. Si Jonas ay sarap ng tulog. Yung mga tao doon ay kanya-kanyang dasal na sa kanilang mga Diyos at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Si Jonas natutulog pa rin. Kaya nung nag-evaluate yung kapitan, ano ang problema? Bakit ganyan-ganyan? At dumating kay Jonas nga. Sa halip na magsisi si Jonas, anong kanyang ginawa? Itapon niya lang ako sa barko. At nagpadala naman ang Diyos ng malaking isda para lamunin siya. 3 araw, 3 gabi siyang nanatili doon. At pagkatapos ang iluwal, ganun pa rin ang reaksyon ni Jonas, ayaw ko. Hindi pa rin talaga nagsisi. Mga kapatid, ang mga matitinding unos na dumarating sa ating buhay ay dapat dinadala tayo sa pagsusuri ng ating buhay. Kapag tayo dinadalaw ng matitinding unos ng buhay, dapat yun ay nagiging pagkakataon natin para magsuri ng ating buhay. Bakit nangyayari ito? Bakit ko ito nararanasan? Bakit ganito ito? Bakit sa akin ito dumating? Bakit hindi sa kapitbahay ko? Bakit pinayagan ito ng Diyos na mangyari sa buhay ko? Merong dahilan ang Diyos, mga kapatid, kung bakit niya ipinapahintulot ang isang mabigat o masakit na kalagayan o karanasan. Hindi palaging pagsubok. Maaaring yun ay paraan ng Diyos para kunin ang atensyon mo at sabihin sa iyo, ang layo mo na sa akin. Ang tigas ng puso mo na. Ako'y nalungkot tungkol doon kay Jonas kasi kahit pagkatapos noon na successful ang kanyang pangangaral, hindi pa rin siya masaya. At nagsisi na ang buong bansa ng Ninive kasama ang mga hayop sa nagsisi. Kasi pinagdamit din daw ng sako. Pero siyempre hindi naman yun talaga Yung buong bansa ay nagsisi na. Itong si Ninive na nangaral, hindi pa. Ang tigas ng puso. Sabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 11 verse 30. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Kahit ang karamdaman, mga kapatid, ay pwede nating tingnan para magsuri ng ating sarili. Bakit ko nararanasan ang sakit na ito? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Pero minsan may mga ganong pagkakataon, katulad ng sinasabi ni Pablo sa nangyari sa mga taga-Korinto. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili. Magsiyasa tayo ng ating mga sarili, mga kapatid. At huwag nating pagmatigasan ang Diyos. Huwag nating pagmatigasan ang Diyos. Hahatulan ng Panginoon. Kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya. At sana ang maging tugon natin sa pagtutuwid na yon ay pagsisisi. Hindi paglaban. Hindi pangatwiran.
Kaya kahit ang pamalo o pagpaparusa ng Diyos ay isang ekspresyon ng malaking pagmamahal din ng Diyos. Hindi po ba? Kahit yung matinding pagpapalo na yon, paghagupit ng Diyos, yun ay isa din sa expression ng malasakit at pagmamahal ng Diyos. Bakit? Kasi alam ng Diyos na mas matindi ang naghihintay na kapamakan sa dulo ng buhay natin. Kapag hindi niya gagawin ito sa atin. Ito ang babala ni Pablo sa unang Korinto chapter 5 verse 5. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ang Diyos ay nagiging mahigpit sa kanyang paraan ng pagdidisiplina sa atin. Depende sa kung ano ang ating kasalukuyang kalagayan. Depende sa lagay ng ating puso at sa ating pagsunod sa Kanya. Kaya ang pagkaranas natin sa Diyos ay depende rin sa kung ano ang kalagayan at pangangailangan natin sa Kanya. Ang Diyos ay nagiging kung ano ang ating kasalukuyang kalagayan at pangangailangan. Kaya kung ang kasalukuyan natin kalagayan at pangangailangan ay tayo nasa kalagayang namumuhay na sa malayo sa Diyos, tumitigas ng ating puso dahil sa kasalanan, ang Diyos ay maaaring kailangang maging matapang na Diyos. At sa salita ng iba ay kailangang maging malupit na Diyos para ibalik tayo sa ating tamang kalagayan. Sa dapat nating kinalalagyan. Pang-apat at panghuli na pamamaraan. Ano nga po yung una na pamamaraan para maakay ang tao sa pagsisisi? Sa pamamagitan ng pangangaral. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagsaway. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagpaparusa. At pang-apat, sa pamamagitan ng pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Opportunity. Pagkakataon. Ito ang sinabi ni Pedro sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 9 to 10. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Sapagkat hindi niya nais na kayo mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Pagkakataon. Sabi natin, time is important. Time is gold, sabi natin. Ang takbo ng orasan ng ating buhay ay palaging going forward. Lamang. At walang backward. Walang paatras pabalik. Ang lumipas ay lumipas na. Wala na tayong magagawa pa doon. Kaya habang may pagkakataon pa, sabi nga natin, samantalahin natin ang dapat samantalahin. Ngayon, ano ang sinasabi ni Pedro sa talatang binasa natin? Ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang salita. Ang Diyos ay hindi umuurong ang kanyang dila. Hindi binabago ng Diyos ang kanyang sinabi. Kung anong sinabi niya noon, yun ang mangyayari at mangyayari. Darating at may darating ang wakas. Pero sabi ni Pedro, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisit, magbalik loob sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. Sa atin, sa tao. Ang makarinig ng pangaral ng salita ng Diyos ay pagkakataong
ibinibigay ng Diyos. Ang pagsaway ay pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Ang pagdurusa o pagpaparusa na iginagawad ng Diyos ay pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa tao para magsisit manumbalik sa Kanya. Bawat mga karanasang dumadating sa atin ay mga pagkakataong ipinapahintulot ng Diyos, pinapayagan ng Diyos para akayin tayo na maging malapit sa Kanya. Ngayon, hindi palaging may pagkakataon. Ang gusto kong sabihin na ito, bagaman ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon, ang pagkakataon ay hindi unlimited. Meron itong dulo. Meron itong katapusan. Meron itong hangganan. Sabi ni Pablo kay Timoteo, sa 2 Timoteo chapter 2 verse 25, mahinahon niyang ituwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sa mga tao out of His concern and love na maakay ang tao sa pagsisisi at panunumbalik sa Kanya. Kaya kapag dumarating ang mga sitwasyon sa ating buhay, pagpaparusa man yan, tingnan mo yan na isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos para sa iyo para mag-evaluate ng buhay mo. Kasi baka hindi na maulit pa ang pagkakataong yan. Hindi ba't napakabuti ng ating Diyos para bigyan tayo ng isa pa uling pagkakataon sa kabila ng ating maraming mga pagsalangsang? Kung binigyan ka na ngayon ng Diyos ang pangalawang buhay, yan ay pagkakataon mo na ibinibigay ng Diyos sa iyo para ayusin ang buhay mo ngayon. Dahil walang katiyakan na kung may mangyari uling malupit at masama sa iyo, ay mayroon pang pangatlong pagkakataon. Sabi ng isang matalinong tao, ang mamuhay din ng matalino ay ganito, live as if this is your last day. Mabuhay ka na para bang ito na ang huling araw mo sa mundo. Dahil sa ganung pag-iisip at sa ganung pagtingin, pipiliin natin gawin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa paningin ng Diyos. At gagawin natin ang mga dapat natin gawin para matiyak ang isang maayos na kalagayan at kaugnayan natin sa Diyos. Lucas 13 verse 1 to 5 at ako ay malapit nang magtapos. Lucas 13 verse 1 to 5. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa iba pang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sa English, maiksi lamang yun. Unless you repent, you will perish. Mapapahamak din kayong lahat. Hindi ba dito'y merong katiyakan? Unless you repent. Tiyak ang kahinatnan ng isang taong hindi nagsisisi. Tiyak ang kahinatnan ng isang taong hindi nagsisisi. Kaya totoo ang kasabihang, habang may buhay, may pag-asa ka pa. Ngayon, ano ang katiyakan na bukas, buhay ka pa? Habang buhay,
may pagkakataon ka pang mag-ayos ng kaugnayan mo sa Diyos. Dahil walang katiyakan kung bukas may pagkakataon ka pa. Ang bawat araw, bawat hininga, at bawat pagkakataon na meron tayo ngayon ay ibinibigay ng Diyos para gawin at sundin ang kanyang kalooban. Gawin at sundin ang kanyang kalooban. Ngayon, suriin natin ang ating sarili. Baka may mga bagay sa buhay natin na wala sa ayos. This is the right time para manumbalik sa Diyos. Matapos ang lahat ng mga pinagdaanang iyon, pagkatapos ang lahat ng mga karanasang iyon, kung hanggang sa puntong yun, hindi ka pa rin sumusuko sa Panginoon, this is maybe the last time na ibibigay ng Diyos sa iyong pagkakataong ito. Why? Because He loves you. Dahil mahal ka ng Diyos. Bakit nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sa atin na tayo magsisi at manumbalik sa Kanya? For one major reason. Dahil mahal ka ng Diyos. At doon ako magwawakas. Sa Roma chapter 2 verse 4, ganito ang sabi. At sa Tagalog ang Biblia version kung babasahin. So hindi ko alam kung medyo kapareho ng inyong version, pero sundan niyo po ako. Ganito ang sabi sa version na ito. Sa Roma chapter 2 verse 4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Yung last phrase, ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ano ang sinasabi ni Pablo sa talatang iyon? Yung kabutihan ng Diyos ay dapat magbunsod sa atin, mga kapatid, para magsisi at manumbalik sa Diyos. Gaano naging napakabuti ang Diyos sa atin. Isinugo niya si Jesus dito sa lupa. Namuhay bilang isang tao, namatay sa krus para ano? Para bayaran ang ating mga kasalanan. Sino ang nagpapako sa Kanya? Tayong mga tao. Kaninong kasalanan ang binayaran niya? Hindi Kanya sa atin. Ang kabutihan ng Diyos ay dapat umakay sa atin para magsisi. Mga kapatid, kung sa kabila ng mga nauna kong mga nasabi, ay hirap pa rin tayong lumuhod sa pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Sa panghuling ito, sana'y makarating sa puso natin. Naging napakabuti ng Diyos sa atin. To the point na ibinigay niya ang pinakamahalagang possession na meron siya. Si Jesus. Just for your sake. Because He loves you. Because He loves us. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ang sabi ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak at sa halip ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kabutihan ng Diyos ay dapat umakay sa atin para magsisi. Gusto kong kayong dalhin ngayong umaga sa pagmumuni-muni. Kaya merong dalawang bagay na pagmumuni-munihan natin. Yung una ay yung mga sinabi kong nauna sa mga punto. Yung mga pangangaral, pagsaway, pagpaparusa, pagtuturo ng Diyos. Yung mga karanasang dumarating na yun, bakit ipinapaintulot ng Diyos? At pangalawa, pagmuni-munian mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Gaano naging napakabuti ang Diyos sa iyo. Na sa kabila ng mga panahong yun na ikay tumatalikod sa Kanya, sa kabila ng mga panahong yun na ikaw piniling lumayo sa Kanya, sa kabila ng mga panahon at pagkakataong pinili mong gawin ang mga gusto mo sa halip na ang gusto ng Diyos, na natiling mabuti ang Diyos sa iyo.
siyang aakay sa atin. Dapat umakay sa atin para manumbalik ngayon sa Diyos. So let's take this moment na manahimik sandali. At mula sa inyong kinauupuan, gusto kayong magsuri ng inyong sarili. At this moment, magbigay tayo ng ilang sandali ng pananahimik at mula sa inyong kinauupuan, suriin niyo yung dalawang bagay na yon. Bakit nangyayari ang mga nangyayari sa buhay mga yon? At pagmuni-munian mo kung gaano naging napakabuti ang Diyos sa iyo.